Ikaw na naman. Bakit ba lagi mo akong ginugulo? Yan ang dapat kong tanungin. Ako ang dapat magtanong niyan. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Gusto mo to, di ba? Aminin mo. Hindi yan totoo. May kasintahan na ako. Mahal ko siya. Hindi pwede to. Ang katawan mo ay mas totoo kaysa sa bibig mo. Huwag pakiusap. Bitawan mo ako. Sa akin ka. Hindi ka makakatakas. Bitawan mo ako. Bakit ko na naman napanaginipan yun? Yung lalaking yun? Sino ba siya? Ethan, Hoy Clara, bukas na ang araw na magkikita ang mga magulang natin. Huwag mong kakalimutan. sige, sinabi ko na sa mga magulang ko. Pagpahinga ka na. Good night. Ikakasal na ako kay Ethan. Hindi na ako dapat managinip niyan. Ipag-utos mo. Gamitin ang lahat ng resources ng Joe Group. Hanapin mo ako ng isang babae. May birthmark siya. Ng bulaklak ng pera sa balikat. Opo, sir. Clara? Hindi na ako makapaghintay na makita ang mukha mo. Kapag nagkita tayong muli. Alexander, yung hinahanap mo, dumating na. Tito, Kuya, kumakain ka rin ba dito? Ang swerte naman. Ngayon, makikipagkita si Ethan sa pamilya ng kanyang nobya. Bilang kanyang tito, dapat mong bigyan ng basbas. Ginang, may mga urgent na asuntos si Alexander. Kailangan na naming umalis. Ma, si Tito ay sobrang abalang tao. Huwag na nating istorbohin. May kasunduan ka na? Oh, sa ilang araw dadaling ko siya para makilala ka. Sino ba siya? Kung hindi sana maaga namatay ang asawa ko, hindi mo pamamahalaan ang pamilya Harrington. Sige, Ma, malapit nang dumating sina Clara at iba pa. Dapat na tayong Maghintay sa kanila sa private room. Magandang araw, Ginong Harrington. Simulan na. Tama na. Lahat pwede nang umalis. Pinatawag tayo rito ng malayo, hindi man lang tayo pinagawa tapos pinaalis lang. Akala ko makakakalapit tayo sa ulo ng pamilya Harrington. Sayang, ang ganda-ganda ko pa naman ngayon. Sa tingin mo baka hindi siya capable? Tara na. Hello? Miss, may reservation po ba kayo? private room po. Naka-reserve sa pangalan ni Ginong Harrington. Naghihintay po si Ginong Harrington sa room 606. Enjoy your meal. Salamat. Ay naku. 2 Ginoong Harrington ang kumakain sa hotel ngayon.
Sana hindi ko nabigay sa kanya ang maling numero ng kwarto. Atanan ko to, hindi ko naayos ng maayos. Parusahan niyo po ako. Kahit anong mangyari, kailangan nating hanapin siya. Nauunawaan ko po. Alexander, sumasakit na naman ba ang ulo mo? Alexander. Alexander, hintayin mo ako. Hahanap ako ng doktor kaagad. Paumanhin. Hoy, Itay. Ngayon ang araw para magkita ang mga magulang. Nandito na ako sa hotel. Huwag kang mahuli. Ethan. Ethan, anong nangyari? Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Ikaw? Huwag kang umalis. Buti na lang. Malamang hindi niya nakita ang mukha ko. Ang amoy na to. Ikaw, Sino ka? Clara. Huwag kang umalis. Isikura ang buong hotel? Hanapin ang babae na pumasok sa kwarto ko kanina. Opo. Clara, bakit ang tagal mo? May nangyari ba? Nasaan ang tatay mo? May inasikaso kasi ang tatay ko, kaya mamaya pa siya makakapunta. Kanina kasi nawala ako. Sige, umupo ka. Matagal ko nang naririnig kay Ethan na mabait at maunawain ka. At napakaganda mo pa. Ang anak kong si Ethan ay talagang swerte niya sa'yo. Sobra naman po, tita. Clara, Bakit gusot na gusot ang buhok mo? Ay naku, yung laso ko sa buhok. Ako na ang ayos niyan. Sino ka? Kanina, may isang babae ang pumasok sa kwarto ng isang bisita na may masamang balak. Inutusan kaming hanapin siya. Paano kung ako ang makita niya at hindi na ako tigilan? Ako ang panganay na binatang Ethan. Wala dito ang hinahanap ninyo. Pero, Ibig mo bang sabihin na may kahina-hinalang tao sa aming lahat? Clara, ang putla-putla mo, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Medyo hindi lang maganda ang pakiramdam ko. Gusto mong pumunta sa ospital? Hindi na kailangan. Uuwi na lang ako at magpapahinga. Gagaling din ako. Ethan, ihatid mo si Clara sa kanyang kwarto para makapagpahinga. Ang kalusugan niya ang mahalaga. Salamat po, tita. Tara na.
Ikaw? Alexander, Pasensya na. Hindi ko mahanap ang babae na pumasok sa kwarto mo kagabi. Clara. Hindi ka makakatakas. paano nangyari ito? Panaginip lang yun. Pero yung lalaki sa panaginip ko ay talagang lumabas sa totoong buhay. Ano ang dapat kong gawin? Clara, sa tingin mo saan ka tatakbo? Baliw ka, bitawan mo ako. Isang singsing sa kasal. Gabi-gabi tayong magkasama at pangarap mo pa ring pakasalan ang ibang lalaki. Ang daming babae sa mundo. Bakit ako lang ang pinagtutuunan mo ng pansin? Ano ang kinalaman nila sa akin? Pakiusap, hayaan mo na ako. Clara, akin ka. Clara, akin ka. Buti na lang, nandito pa rin ang singsing. Talagang baliw ang lalaking yun. Siguro kung magpakasal ako kay Ethan, hindi na niya ako guguluhin. Ethan, magpakasal na tayo sa susunod na linggo. Ang galing naman, sa wakas mapapakasalan ko na ang mahal ko. Pero, bago tayo magpakasal, may isang tao na napaka-importante na gusto kong makilala mo. Sige. Sana ay maayos ang lahat. Mangyaring maupo po kayo. Ethan, sabi mo dadalhin mo ako para makilala ang isang mahalagang tao, di ba? Nasaan tayo? Ito ang Harrington Manor. Ngayon, sinadya kitang dinala rito para makilala ang tiyuhin ko. Siya ang pinuno ng pamilyang Harrington. Kung hindi siya payag, malamang hindi tayo makakapagpakasal. Maupo ka. Magandang araw, Alexander. Alexander, nahuli na ang taksil. Paano tayo magpapatuloy? Ako mismo ang mag-iinteroga sa kanya. Hoy, huwag kang umalis. Ayaw ng tiyuhin ko sa mga tagalabas na nanonood kapag siya ay may inaasikaso. Mangyaring maghintay dito. Aabisuhan ka ni Alexander kapag tapos na siya. Salamat. Ethan, anong klaseng tao ang tiyuhin mo? Hindi ko masyadong nakita ng maayos kanina. Pero ang dating niya ay talagang nakakatakot. Siya ang hari ng dalawang mundo sa Kingsport. Napakalakas ng kanyang kapangyarihan. Tinatawag siyang The Devil of Harrington. Alexander, nagkamali ako. Hindi ko dapat ipinagkanulo ka. Pakiusap, nagmamakaawa ako, patawarin mo ako. Para sa mga lumalaban sa tiyuhin ko, ang takot sa kamatayan ay mananatili sa kanila magpakailanman. Talagang wala akong alam. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Alexander, talagang wala akong alam. May dalawa ka pang pagkakataon. Hanggang sa mawalan na siya ng halaga. Magsasalita ako. Magsasalita ako. Ang kalaban mo, Inalok niya ako ng $10 milyong. para ibenta ang mga lihim ng proyekto mo. Wala na akong ibang alam. Ayokong mamatay, Alexander. Ayokong mamatay. Sa mundo ko, walang pagkakataon para magsisi. Okay lang, huwag kang matakot. Yun ba ay, baril ba yung tunog kanina? Wala yon, tito ko lang yon. Umaharap sa isang taksil sa kanya. Wala siyang gagawin sa atin. Binatang Ethan, pinapatawag ka ni Alexander. Tara na. Wag! Alexander! Hindi ko dapat pinagkanulo ka.
Pakiusap, tapusin mo na agad. Alexander, patayin mo na ako. Alexander, tulungan niyo ako. Ang binti niya. Ethan, masyadong malupit ang tito mo. Minsan ang pagiging maawain sa ating mga kaaway ay pagiging malupit sa ating sarili. Ethan, baka dapat bumalik na lang tayo sa ibang araw. Ako, medyo natatakot ako. Clara. Hindi ba't gusto mo nang pakasalan ako? Kung palalampasin natin to, hindi natin alam kung gaano pa katagal ang hihintayin. Yung lalaki sa panaginip ko, parang nababahala na nakikipag-engage ako. Siguro, kapag napangasawa ko na si Ethan, hindi na niya ako guguluhin. Sa puntong ito, hindi na ako pwedeng sumuko. Tito, ito ang aking nobya si Clara. Dinala ko siya rito ngayon para lang makita ka. Sana ay payagan niyo ang aming kasal. Kumusta po, tito? Opo. Kayong dalawa, ito ay mula kay Alexander, isang regalo para sa inyong kasal. Salamat po, Tito. Nakilala ko na siya. Hindi ako makakadalo sa kasal. Pamilyar na pamilyar yung boses na yon. Clara, Paano naging siya? anong problema? Hindi mo ba gusto ang regalo ko? Pasensya na, nadulas lang sa kamay ko. Tumingin ka sa akin. Anong gagawin ko? Yung lalaki sa panaginip ko, tiyo pala ni Ethan. Kung makilala niya ako, Mukha ba akong nakakatakot? nagbibiro ka lang, Alexander. Ang totoo, may ubot sipon ako nitong mga nakaraang araw. Mukha akong pagod. Natatakot ako, baka matakot kapag nakita mo ako. Ayoko ng paulit-ulit. Tio, medyo mahihain ang aking nobya. Hindi pa siya nakakilala ng kasing importante mo. Huwag mo sanang ipagkait sa kanya. Kalimutan mo na. Samahan mo sila sa labas. Opo, sir. Kayong dalawa, mauna na kayo. Sige po, Tio, alis na kami. Ethan, sabi ng tiyo mo, hindi siya dadalo sa kasal natin. Totoo ba yon? Ang tiyo ko, ang presidente ng Joe Enterprises. Siya ang kumokontrol sa buong ekonomiya ng Kingsport. Abala siya sa mga malalaking bagay. Ang kasal ko'y maliit lang siguro para sa kanya. Okay lang. Pwede naman tayong mag-imbita ng ilang malalapit na kaibigan at pamilya at magkaroon ng maliit na handaan. Clara, ang pakakasalan ka ay pinakamalaking karangalan sa buhay ko. Kapag nakasal na ako, Alexander, bilang paggalang kay Ethan, dapat mo na akong iwan. Alexander, ayon sa kumpisal ng taksil, may isang tao sa loob ng ating pamilya na nakikipagsabwatan sa mga dayuhang puwersa at napakagaling nilang magtago. Hindi natin sila matuntun kahit saan. Sa mundong ito, walang perpektong plano. Sisiguraduhin kong malaman niya ang kahihinatnan ng paglaban sa akin. Magpatuloy ka sa paghahanap. Opo. Alexander, sumasakit na naman ba ang ulo mo? Ang gamot. Heto, Alexander, lahat ng gamot ay may kaunting lason.
Ang pag-inom nito ng matagalan ay hindi solusyon. Siguro dapat tayong magpakonsulta sa doktor. Hindi na kailangan. May balita na ba kay Clara? Paumanhin po. Ginamit ko na lahat ng resources ng pamilya. Naniniwala ako na mahahanap natin siya sa lalong madaling panahon. Kung hindi natin siya mahahanap sa Kingsport, hanapin sa Meridia at Draconia. Hindi sapat ang Grupo Harrington lamang. Gamitin ang bawat koneksyon na meron tayo para mahanap siya. Opo. Alexander, binatang Ethan ay matagal nang naghihintay sa labas. Tito, bukas ay ang kasal ko kay Clara. Nais kong gamitin ang pinakamalaking banquet hall ng Grupo Harrington para sa seremonya. Pero narinig ko na naka-reserve na ito sa inyo. Pwede bang magbigay kayo ng exception? At ipahiram ito sa akin? Para sa mga bagay na tulad nito, kausapin mo na lang si David. Ah, tama. Eto ang imbitasyon sa kasal bukas. Sana makapunta kayo. Kung hindi kayo makakapunta, ayos lang din. Sino siya? Sino siya? Asawa ko siya. Clara. Clara. Siya nga pala. Dinala ko lang siya para makilala ka noong nakaraan. Medyo mahiyain siya palagi. Marahil ay hindi siya nangahas na kausapin ka. Hindi mo naaalala? Hindi ko akalain ang taong hinahanap ko sa buong panahong ito. Narito sa harap ko mismo. At ngayon, kasama siya ng aking pamangkin. Pinag-uusapan ang pag-aasawa. Anong lakas ng loob mo? Anong lakas ng loob mo? Tito? Oo? May problema ba sa imbitasyon? Kung may problema, maaari kong gawin muli. Patuloy kong gagawin ito hanggang sa masiyahan ka. Hindi. Nasisiyahan ako ng husto. Ang kasal mo, tiyak na pupunta ako. Talaga? Pagkatapos namin ni Clara, nakilala ka nung nakaraan. Patuloy niya akong tinatanong kung darating ka sa kasal. Kung alam niyang makakapunta ka, magiging masaya siya. Huwag kang mag-alala. Maghahanda ako isang malaking regalo para sa inyong dalawa. Magpadala ng abiso. Kanselahin ang aking schedule para bukas. Dadalaw ako sa isang kasal. At itigil ang paghahanap. Malapit na siyang bumalik sa aking tabi. Opo, sir. Clara, ang maliit na larong ito natin, malapit nang matapos. Ethan, ang tagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Baka kasalan na kita bukas. Ethan, sabi ng tiyuhin mo, hindi siya darating sa kasal natin. Totoo ba yun? Ang ganda-ganda mo sa wedding dress na yan. Ang ganda mo talaga. Bitawan mo ako. Pakakasalan mo yung walang kwentang yon. Hindi ka ba natatakot na malaman niya tungkol sa pagtatagpo natin sa mga panaginip mo sa gabi? Na nagtatalik tayo? Panaginip lang yon. Maniniwala siya sa akin. Bastardo ka. Ikaw ang nagpilit sa akin. Kaya nga kita sinuntok. Namumula ang kamay mo. Masakit ba? Huwag. Pakiusap, bitawan mo na ako. Malapit na akong ikasal. Bakit mo pa ako ginugulo? Pakiusap, iwanan mo na lang ako. Ganun ba talaga siya kagusto mo?
Oo, tunay kaming nagmamahalan. Akin ka lang dapat. Halimaw ka. Ayoko sa'yo. Tama. Ako nga ay isang halimaw. Kaya mas mabuti pang ikansela mo ang kasal. O ang mga kahihinatnan. Hindi mo kakayanin. Siraulo siya. Isa lang siyang tunay na siraulo. Gusto ko lang mamuhay ng maayos kasama ang lalaking mahal ko. Bakit hindi niya ako hayaang mag-isa? Hinawakan niya ang kasuotang pangkasal na ito. Hindi ko siya pwedeng hayaan na sirain ang kasal ko. Clara. Clara, ano yung nangyari? Ethan. Ethan, natatakot ako. Nanaginip ako ng masama. Takot ako, hindi na kita maaring pakasalan. Engkanto. Panaginip lang yon. Ikakasal na tayo bukas. Pagkatapos ng bukas, magiging asawa na kita. Huwag kang mag-alala. Tandaan mo, nandito ako para sa'yo. Binibining Clara, bukas ay ang kasal ninyo ng binata. Pero ngayon, ang kasuotan ay ginupot-gupit na. Anong gagawin natin bukas? Ethan, paano kung palitan natin ito ng tradisyonal na kasalang sino? Ayaw ko nang magsuot ng kasuotang pangkasal. Sige, kahit anong gusto mo. Bagong mag-asawa. Sumusunod sa tradisyon ng mga ninuno, nagpapatuloy ng maluwalhating pamana. Nakasuot ng maringal na kasuotan, nagsasagawa ng ritual ng Han, dumating na ang mapalad na oras, unang yuko sa langit at lupa. Pangalawang yuko sa mga magulang. Kapag natapos na ang araw na ito, ako na ang magiging lehitimong asawa ni Ethan. Pamangking asawa ni Alexander. Kahit makilala niya ako, hindi siya maglalakas loob na patuloy akong gambalain. Magyukuan ang bawat isa. Sandali. Alexander, anong ginagawa niya rito? Di ba yan ang demonyo ng Harrington mula sa Kingsport? Yung may hawak ng kapangyarihan ng buhay at kamatayan, si Alexander, Alexander, ang relasyon niya sa Harrington Mainline. ay hindi maganda. Sa ganitong klase ng pagpasok, nandito ba siya para sa kasal o para maggulo? Hinaan mo ang boses mo. Kung marinig ka ni Alexander, gusto mo ba nga mawala ang dila mo? Kuya, anong karangalan ang aming tinatanggap? Dapat sana ay nagpaalam ka muna. Sana ay nakapaghanda kami ng maayos. Ikakasal ang pamangkin ko. Paano ako bilang tiyon niya? Hindi darating para magbigay ng malaking regalo. Isang set ng top tier na alahas, 10 luxury na sasakyan. Isang estate. Maligayang bati sa binata. Buti na lang.
Hindi ako nakita ni Alexander nung araw na yon. Malamang hindi pa rin niya alam na ako ang babaeng nasa mga panaginip niya. Tito, hindi mo na dapat pinagkaksayahan ng ganun. Masaya na kami na nakarating ka sa aming kasal. Gusto mo talagang pumunta ako? Isang karangalan na ang aking biyenan ay nakadalo. Kung gayon, syempre hindi kita bibiguin. May regalo ako para sa'yo. Sa tingin ko magugustuhan mo. Ito. Ang mga rosaryong ito ay iyong mahalagang personal na gamit. Clara ang iyong pamangking asawa. Kung mababalitaan ito, medyo hindi tama. Isang kwintas lang ng rosaryo ito. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob magkomento. Sabi nila, ang mga rosaryong ito ay hindi kailanman iniiwan ni Alexander. Kapag nakita ang mga ito, parang nakita mo na si Alexander. Napakahalagang bagay ay ibinigay pa sa kanyang sariling pamangking asawa. Ano ba ang nangyayari? Tio, ang mga rosaryong ito ay mahalaga sa iyo. Napakalaking regalo. Hindi namin ito matatanggap. Tatanungin lang kita. Gusto mo ba ito o hindi? Ako. Ikaw, bitawan mo ako. Alexander, labis kaming nagpapasalamat na naglaan ka ng oras para dumalo sa kasal ng aking anak. Ngunit ang mga rosaryong ito ay napakahalaga, napakalaki ng regalo. Si Clara marahil ay hindi ito matatanggap. Tio, hindi ko ito matatanggap. Ibabalik ko ito sa iyo ngayon din. Ang ibinigay ko, wala pang nangahas tumanggi. Ang prioridad ay tapusin ng maaga ang kasal. Tungkol sa mga rosaryo kung kinakailangan, maaari ko namang ibalik sa kanya mamaya. Well, salamat Tio. Ethan, bilisan natin at tapusin ang seremonya. Huwag nating palampasin ang magandang oras. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa lahat. Michael, ituloy natin. Gusto mo ba talagang pakasalan siya? Talaga bang pakakasalan mo siya? Ngayon ang kasal ko kay Ethan. Siyempre pakakasalan ko siya. Bukod sa kanya, wala nang ibang pakakasalan ko. Sigurado ka ba sa mga kahihinatnan? Kaya mo bang tiisin ang mga iyon? Ang sinabi niya, baka naman alam na niya kung sino talaga ako. Hindi imposible yon. Ethan, alam mo ba kung anong klaseng babae ang pinakasalan mo? Tito, 3 taon na kaming nagmamahalan ni Clara. Tunay at malalim ang pagmamahalan namin. Salamat sa pagiging saksi namin ngayon. Sa ibang araw, kami mismo ang dadalo para magpasalamat. Clara, huwag kang mag-alala. Ano man ang mangyari, basta't nagmamahalan tayo, hindi kita iiwan kailanman. Mananatili akong tapat sa'yo hanggang kamatayan. Naniniwala ako sa'yo. Kay gandang pagpapamalas ng katapatan. Talagang nakakalungkot. Ipahahayag ko na magpapatuloy ang seremonya. Magbaban ang mag-asawa. Huwag hayaang mawala ang kanyang alindog. Pagtatago ng ganda at pagpigil sa talento. Kung ang muling pagsasama ay tulad ng maliwanag na buwan, dito mamumukadkad ang bulaklak ng osmanthus. Hinihiling ngayon sa nobya na alisin ang pamaypay. Ang seremonya ng kasal. Tapos na ang seremonya. Halik. Halik. Halik, hindi. Anong problema, Clara? Ano nasaan Gayara? Nahihiya ba ang nobya? Nobyo, kausapin mo ang iyong nobya. Nahihiya ba siya? O may kasalanan? Ethan, ang unang halik natin, gusto kong itabi ito para sa silid ng kasal. Mukhang sila ay tunay na nagmamahalan. Ang sweet naman, namumula ako. Nahihiya ang nobya. Sige na mga tao, tumahimik na kayo. Sige, ipinapangako ko. Pagsama sa silid ng kasal. Clara, hintayin mo ako sa silid ng kasal. Clara, ikaw ang may kagagawan nito.
Binibining Clara, ayon sa tradisyon, sa gabi ng kasal, ang lalaking ikakasal ang dapat mag-angat ng belo ng nobya. Ito'y simbolo ng isang matagal at masayang pagsasama. Sige, salamat. Ang pangit tingnan. Alexander, dinala na siya sa kwarto mo. Clara, magugulat na lang kapag nakita mo ako. Alexander, alam ng lahat na si Binibining Clara ang asawa ni G. Harrington. Kung gagawin mo ito, hindi ba... Ako ang magsasabi kung kanino siya ikakasal. Sa kanya siya ikakasal. Sino mang magdududa ay puputulan ng dila at ipapakain sa aso. Opo, sir. Sa tingin ko, nalinlang ko si Alexander kanina. Pagkatapos ng gabing ito, ako na ang magiging asawa ni Ethan, ang asawa ng pamangkin niya. Kahit anong gawin niya sa akin, hindi na niya magagawa. Ethan, anong ginagawa mo dito? Hindi ba't dapat nasa mga bisita ka? Ethan, bakit hindi ka nagsasalita? Tingnan mong mabuti kung sino talaga ako. Ikaw? Clara, ang suwail mo talaga. Sabihin mo sa akin, paano kita dapat parusahan? Tito, ito ang aming silid tulugan. Para lang makaiwas sa akin, nakipagkasundo ka pa sa isang lalaking di mo naman kilala. Kaya kinailangan kong sunduin ka ng personal. Ako, hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Kasal na kami ni Ethan. Kasal na kami. Asawa ko na siya. Hindi siya basta-bastang lalaki. Kung alam lang niya na nasa kama ko kagabi-gabi, nagawa na natin ang lahat ng ginagawa ng mag-asawa. Panaginip lang iyon. Si Ethan ang napangasawa ko. Wala kang kinalaman doon. Huwag mong subukang banggitin muli ang pangalan niya. Tulong, may tumulong, tulong. Ngayon, hindi na kita pababayaan. Lumayo ka. Kapag lumapit ka pa, isusumbong kita. Ipapaalam ko sa buong lungsod na isa kang halang ang kaluluwa na nanggagahasa sa asawa ng pamangkin mo. Walang saysay iyan. Hindi mo ba alam ang ibig sabihin ng mga rosaryong ito? Hindi ba't ito ay isang simpleng kumpol ng ordinaryong butones ng dasalan? Ipinabendisyon ito ng nanay ko. Para sa akin noong ako ay 5 taong gulang pa lamang. Mula noon, hindi ko na ito tinanggal. Alam ng lahat sa Kingsport na ang pagtingin sa mga butones na ito ay parang pagtingin sa akin. Kaya ang pulseras na ito ay aking panliligaw na handog sa magiging asawa ko. Hindi ko alam na ang mga butones na ito ay napakahalaga pala. Ibabalik ko ito sa iyo ngayon din. Ikaw ang nagsuot ng aking butones sa harap ng lahat. Ibig sabihin akin ka na. Hindi naman ganun ang nangyari. Kung alam ko lang na ito pala ang ibig mong sabihin sa panliligaw na handog, hindi ko ito isusuot kailanman. Lahat sa Kingsport ay akin. Ano man ang gusto mo, maibibigay ko ito sa iyo. Ilalapag ko ito sa iyong paanan. Baliw ka. Ako ang hari ng Kingsport at ikaw ang magiging reyna nito. Ang buong lungsod ay luluhod sa iyong paanan. Wala akong pakialam sa mga yan. Si Ethan lang ang gusto ko. Ano ang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Alexander, ano ang ginagawa mo? Walang sino mang tumatanggi sa isang handog mula sa akin.
Alexander, nakikiusap ako sa iyo. Pakiusap, hayaan mo na lang akong umalis. Ganun ba kalaki ang pagkamuhi mo sa akin? Tio, nakita mo ba si Clara? Ethan, nandito ako, Ethan. Clara, ikaw ba yan, Clara? Ganun ba kalaki ang pagmamahal mo sa kanya? Clara, anong nangyari? Sa buong buhay ko, siya lang ang gusto ko. Ethan, bukod sa kanya, wala na akong ibang gusto. Bitawan mo ako. Clara, nandito ako para iligtas ka, Clara. Lumabas ka. Tito, pakiusap, pakawalan mo si Clara, Tito. Binatang Ethan, si Alexander ay abala sa mga personal na bagay. Walang sino man ang pinapayagan. Naggambalain siya. Nandun ang asawa ko. Clara, Tito, pakiusap, pakawalan mo si Clara. Ano yung ginagawa mo? Si Ethan ay sarili mong pamangkin. Paano mo magagawa ito at harapin siya? Kapag ako si Alexander ay may ginagawa, wala akong pinipigilan. Gusto kong makita kung sino ang maglalakas loob na sumalungat. Kung makikita kanyang ganito, sa palagay mo ba ay maniniwala siya sa'yo? Gago ka. Alam mo ba kung ano ang nangyari sa huling tao na nang-insulto sa akin? Ang dila niya ay pinutol at ipinakain sa mga isda. Taya tayo? Kung ikaw ang pipiliin ni Ethan, papakawalan kita. Kung hindi, mananatili ka rito sa tabi ko. Matatalo ka. Ako ang pipiliin ni Ethan. Kung gayon, maghintay na lang tayo at tingnan. Papasukin mo siya. Clara. Ethan. Clara, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Ethan. Ethan, hindi yun ang iniisip mo. Alexander, Alexander! bastos ka. May lakas na loob ka. Nangahas ka talagang suntukin ako. Asawa ko si Clara. Walang dapat humipo sa kanya. Kahit na-tiyo kita, lalabanan kita hanggang sa huli. Ethan, tumigil kayo sa pag-aaway. Ilabas mo ako rito. Gusto ko nang umalis. Umalis na tayo. Saan mo dadalhin ang asawa ko? Ikaw? Bitawan mo ako? Pakawalan mo siya. Alexander, hindi ba't sinabi mo? Kung gusto ni Ethan na isama ako, hahayaan mo kaming umalis. Babaliwin mo ba ang iyong pangako? Huwag kang magmadali. Hindi pa tapos ang laro. Bitawan mo ako, sinungaling ka. Alexander, pakawalan mo siya. Pakawalan mo siya. Tawagin mo siyang Tia. Ethan. Panaginip lang yan. Bakit mo siya sinuntok ulit? Ano ba ang nagawa niyang mali? Nagnanasa siya sa sarili niyang tiya. Hindi ito mapapatawad. Sa palagay mo ba ay hindi niya ito nararapat? Kasinungalingan yan. Kasal na ako kay Ethan, ako ang asawa ng pamangkin mo. Ikaw ang may kasalanan. Kahit kontrolado mo ang lahat, hindi kita pakakasalan kailanman. Hindi niya nasa iyo. Alexander, pakawalan mo si Clara. Ako ang pagbalingan mo. Ethan. Tigilan niyo, Ethan. Pwede mo akong patayin ngayon, ngunit hindi ko kailanman tatawaging tiya si Clara. Ethan. 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 Pakiusap. Huwag mo na siyang suntukin. Mamamatay siya. Magpapatira pa ka talaga para sa kanya.
pakiusap. Hayaan mo na lang siya. Gagawin ko ang lahat. Clara, tumayo ka. Huwag mo siyang pakiusapan. Gino, alam kong nagkamali ako. Gawin mo sa akin ang gusto mo. Kay saklap naman ng kapalaran ng magkasintahan. Halos maiyak na ako. Kung ganon, bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Ang sakit. Ginang, Anong ginagawa mo? Ma, Ethan, hindi ba kayo ni Clara ang nasa silid ng bagong kasal? Sino ang gumawa nito sa'yo? Gino, ito ay pagitan natin. Bakit mo isinasama ang nanay ko? Pakawalan mo siya. ano ba talaga ang balak mong gawin sa kanila? Oo. Ito ay kasunduan sa paghihiwalay ng trabaho. Kapag pumirma ka nito, hindi ka na magiging miyembro ng pamilya Harrington at ipinagbabawal kang pumasok muli sa Kingsport. Ikaw, pinipilit mo kaming umalis sa pamilya Harrington. Napangasawa ko ang panganay mong kapatid. Ibig sabihin may karapatan ako sa bahagi ng pamilya Harrington. Gusto mo kaming paalisin. Para sa'yo lang ang pera ng pamilya Harrington. Panaginip lang yan. Gino, ang nanay ko at ako ay miyembro ng pamilya Harrington. Yan ang katotohanan. Maaari bang alang-alang sa aking ama, ibalik mo sa akin si Clara? Ipagpaumanhin mo kami. Huwag masyadong maghangad sa buhay. Gusto mo ba ang iyong minamahal na magandang asawa o ang kayamanan at katayuan? Pumili ka. O kayamanan at katayuan? Ikaw ang pumili. Ayoko ng kayamanan o katayuan. Ako lang ang anak na lalaki ng tatay ko. Kung palalayasin ako sa pamilya Harrington, paano ko haharapin ang kanyang kaluluwa na nagpapahinga ng payapa? Si Clara ang babaeng pinakamahal ko. Ang pagpipilit sa akin na pumili sa pagitan nila ay mas masahol pa sa pagpatay sa akin. Alexander, walang puso ka at malupit. Sinusubukan mo bang ipilit kaming lahat na mamatay? Sinusubukan kong ipaunawa sa iyo ang katotohanan. Anak. Ang iyong ina ay naging punong asawa ng pamilya Harrington sa loob ng mahigit 20 taon. Na biglang maging walang-wala, lahat ng aking alahas, ang aking mga mamahaling kotse. Kung mawawala lahat iyon, ang aking mga dating kaibigan ay tatawanan ako hanggang sa mamatay. Makinig ka sa iyong ina. Maraming babae sa mundong ito. Kung mawala si Clara, makakahanap tayo ng iba. Kailangan mong tumigil sa pagtutol sa iyong tiyuhin. Ethan, pakiusap. Huwag mo akong iwan. Huwag kang mag-alala. May paraan tayo. Isa pang kondisyon. May 1 minuto ka. Nagsisimula na ang 1-minute countdown. Ethan, tita. Ayos lang, sasama ako sa'yo. Kahit umalis tayo sa pamilya Harrington, kaya kong magtrabaho. Kaya kong kumita para suportahan kayong dalawa. Ako ang pipili. Palayasin sila sa Kingsport. Ang matandang katawan kong ito, kung kailangan kong umalis sa pamilya Joe, Paano ako mabubuhay? anak, iligtas mo ang iyong ina, pakiusap. Pipili ako. Magandang araw, tita. Clara, tinawag ka lang na tita ng pamangkin mo. Masaya ka na? Bakit hindi mo na lang ako hayaang mag-isa? Ano ba ang gusto mo sa kin? Magbabago ako, okay? Kapag mas spoiled ka, mas lalo kitang gusto. Tito, nagkamali ako kanina. Maari po bang para kay Itay?
Patawarin ninyo ako at si inay. Mula ngayon, magpakabuti kayo. Naiintindihan po, naiintindihan po. Bayaw, kami po. Hindi kami magsasalita. Salamat po, Tito. Nakikita mo? Ito ang lalaking pinili mo. Akala ko sobrang mahal ka niya. Pero pala para sa pera, katayuan, reputasyon, sinukuan ka rin niya sa huli. Nagsisisi ka? Clara, ang buhay ko ibinigay sa akin ito ng mga magulang ko. Hindi ko masusunog ang lahat ng tulay ng pamilya namin at hindi ko matitiis na mamatay ang nanay ko. Suntukin mo ako. Sige, suntukin mo ako. Kaya, para sa pera ng pamilya Harrington, para sa sarili mo, isusubo mo ako sa apoy? Tito siya. Hindi niya kayo gagawa ng masama. Huwag kang mag-alala. Tiyak na makakahanap ako ng paraan para mailigtas ka. Ethan, Itong nakaraang 3 taon, bulag siguro ako. Mula ngayon, wala na tayong koneksyon. Kahit kailan. Clara, nabigo akong protektahan ka. Patawarin mo ako. Tama na. Wala kang dapat hinga ng tawad sa kanya. Siya rin ang may kasalanan dahil sa pagmumukha tulad ng sa Meridia at Draconia. Kung hindi, paano ka nakagalit sa tiyuhin mo? Bayaw. Si Clara, mula ngayon wala nang kinalaman sa pamilya natin. Kung gusto mo siya, libangin mo. Kung gusto mo, sige laruin mo. talagang marunong kayong umangkop. Yumuko nang hindi nababali. Bitawan mo ako. Ano, akala mo pa rin maililigtas ka niya? Alexander, hindi ba? Kung papasayahin lang kita, pakakawalan mo ako? Ibaba mo ako, bitawan mo ako, ibaba mo ako, bitawan mo ako, ibaba mo ako. Napakasama mo, ipagpapalit mo pa ang katawan mo. Hindi ba yan ang gusto mo? Kaya hayaan mong sabihin ko sa'yo kung ano talaga ang gusto ko. Ako ito. Clara, sa lahat ng mga taon, napanaginipan kitang. Tayong dalawa ay mag-asawa ng napakaraming beses. Naalala ko bawat pagtingin mong puno ng paghanga. Pero ang paborito ko ay ang birthmark mong hugis, bulaklak ng peras. Alexander, panaginip lang yun. Kahit anong gawin natin sa panaginip, wala sa mga yon ang totoo. Papaibigin kita sa akin. Magiging akin ka. Pero ang puso ko ay hindi kailanman magiging sa iyo. Kung gayon, kamuhian mo ako. Mas tumatagal ang pagkamuhi kaysa pag-ibig. Anak, gising ka na pala. Ayos ka lang ba? Inay, okay lang ako. Huwag kang mag-alala. Paano ako hindi mababahala? Alexander ay isang mabagsik na mamamatay tao. Hindi lang niya ninakaw ang nobya mo. Nagpadala pa siya ng mga tauhan niya para bugbugin ka ng ganito. Kung may mangyari sa'yo, ano na lang ang gagawin ko? Inay, kumusta si Clara? Sa panahong ganito, siya pa rin ang iniisip mo? Inay, Nasa Harrington Manor siya.
namumuhay ng marangya. Baka sa ilang araw, siya na ang reyna ng bahay na iyon. Talaga? Galing sa mga residente ng Harrington Manor ang balita. Totoo siguro iyon. Anak, kasalanan ko ang lahat. Pinilit kitang pakasalan siya. Hindi ko inakala na isa pala siyang walang hiya at hamak na babae. Baka nga kasama na ni Alexander simula pa lang. At ngayon, nadamay ka pa sa gulo niya. Huwag kang mag-alala, inay. Lahat ng kinuha sa akin ni Alexander. Ibabalik ko lahat. Ethan, huwag kang magpadalos-dalos. Alexander ang may hawak sa ekonomiya ng Kingsport. Lahat ng lugar ay may mata at tenga siya. Hindi natin siya kayang talunin. Kung lalabanan mo siya, naghahanap ka lang ng gulo. Hindi pa tapos ang laban hanggat hindi pa tapos. Hindi pa napagpapasyahan kung sino ang mananalo. Akala ni Alexander nanalo na siya na nakuha na niya ang loob niya sa kanyang maalwan na tahanan. Pero hindi niya alam na ang ginhawang ito ay isang dalawang talim na espada na pwedeng pumunta sa magkabilang direksyon. Ma'am, oras na para kumain. Ma'am, wala ka pang kinain buong araw. Kung hindi ka kakain agad at malaman ni Mr. Alexander, paparusahin tayo niya. Lumabas ka. Mr. Alexander, Nasaan siya? nasa taas siya, pero hindi siya sumasagot kanino man. Wala siyang kinain buong araw. Clara. Clara, anong problema? David! Ano yon? Kunin mo si Dr. James ngayon din. Bilisan mo. Opo, sir. Hindi. Pakawalan mo ako. Clara. Napakahirap bang makasama ako? Alexander, pakiusap. Tigilan mo na ako. Clara. Maghihintay ako sa araw na tunay na magmahal sa akin. Gising ka na pala. Kumusta ang pakiramdam mo? Wala kang pakialam. Lumabas ka. Sabi ng doktor, sobrang hindi ka stable ang emosyon nitong mga nakaraang araw at mababa ang blood sugar mo. Kung hindi pa rin bababa ang lagnat mo, kailangan mong pumunta sa ospital. Huwag mo akong hawakan. Gago ka. May lakas ka pa palang itulak ako, ha? Mukhang bumaba nga talaga ang lagnat mo. Medyo dehydrated ka. Uminom ka ng tubig. Alexander, hindi ko kailangan ng peking pag-aalala mo. Kung may bayag ka, pakawalan mo ako. Anong klaseng lalaki ang nagkukulong ng tao ng ganito? Clara, may hangganan ang pasensya ko. Huwag mo na akong subukan pa. Sige. Gawin mo sa akin ang gusto mo. Wala na rin naman akong natitira. Sigurado ka ba dyan? Paano naman ang tatay mo? Ang mga kaibigan mo? Pababayaan mo na lang sila? Diktador kang gago ka. Kung gagalawin mo sila kahit isa, magbabayad ka sa akin. Ganun na ba kalaki ang galit mo sa akin? Oo. Kahit hiwalayan ko si Ethan, hindi kita magugustuhan kailanman. Gago ka. Bumaba ka at kumain.
Kung susubukan mong mag-ayuno ulit, hindi ako mag-aatubiling pakainin ka. Kain ka na. Kahit ayaw mo sa akin, kailangan mong kumain para may lakas ka para lumaban, di ba? Alexander, Simula ngayon, karapatan niyang malaman ang mga bagay-bagay tungkol sa akin. Magsalita ka. Tagapangulo Richards, magtananyet. Anong nangyari sa tatay ko? Sabihin mo sa akin. Naglabas ng critical condition notice ang ospital. Gusto nilang makita siya ng pamilya sa huling pagkakataon. Paano ito nangyari? Clara, huwag kang magpanik. Tagapangulo Richard. Alexander, paano mo ako tratuhin? Wala akong pakialam. Pero hindi mo pwedeng saktan ng tatay ko. Hayaan mo akong ihatid ka muna sa ospital. Ano man yan, pag-usapan natin pag gumaling na ang tatay mo. Hindi na kailangan. Kung may mangyari man sa tatay ko, hindi kita patatawarin. Alexander, hindi ba't puso ang problema ni Tagapangulo Richard? Anong kinalaman mo doon? Hanapin mo ang mga pinakamahusay na cardiac specialist sa bansa para magkonsulta. Agad-agad, kailangan nating iligtas si Tagapangulo Richard. Opo. Alexander, bakit hindi mo sinabi kay Madam? Nagkamali siya ng akala sa'yo. Ito na ba ang unang beses na nagkamali siya ng akala sa akin? Okay lang. Magiging maayos din ang iyong ama. Hoy, ikaw. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana ganyan ang kalagayan ng tatay ko. Tatay, gising na. Huwag mo akong takutin ng ganyan, tatay. Sir, matagumpay ang operasyon. Kapag nakapagpahinga ng maayos, malapit na siyang ma-discharge. Salamat. Tara na. Pag-uusapan natin ito mamaya. Alexander, anong nangyayari? Yung gamot. Ah, Yung gamot. Alexander, ayos ka lang ba? Alexander, yung mga sakit ng ulo mo, mas madalas na ngayon. Siguro kailangan na nating ipatingin ito sa doktor. Alexander, ayon sa mga resulta ng test, ang neural activity mo ay hindi pangkaraniwang mabilis. Yan ang dahilan kung bakit madalas ang mga episodes mo. May lunas ba? Ang ugat ng problema ay hindi pa natutukoy. Maliban sa conservative treatment, wala na tayong magagawa. Alexander, Yung gamot. yung gamot na yan, isang beses lang sa isang buwan pwedeng inumin. Kakainom mo lang. Kung iinom ka pa, hindi kakayanin ng katawan mo. Ibigay mo sa akin. Alexander, Sa lahat ng respeto, ang gamot na yan ay pansamantalang solusyon lang. Kapag nagkaroon ka ng episode, sa pinakamabuting sitwasyon, mawawalan ka ng malay. Sa pinakamasama. sa pinakamasama sabihin mo sa akin. Sa pinakamasama sa pwede kang mamatay. Alexander, Ang buhay ko, hindi ganon kadaling kunin. Alexander, Tatay?
Gising ka na pala. Okay ka lang ba? Clara, bakit ka umiiyak? Tignan mo, ayos na ayos ako. Tatay, pasensya na. Kasalanan ko lahat ito. Ako ang nagalit kay Alexander. Kaya ikaw ang pinagbuntunan niya. Ganito kalala ang ginawa niya sa'yo. Clara, bakit mo nasabi yan? Ngayon, si Alexander ang dahilan kung bakit ako nailigtas. Siya ang nagligtas sa akin. Ang taong katulad niya, malamig ang dugo at walang awa, walang puso. Halimaw, paano siya makakapagligtas ng tao? Nang bumigay ang puso ko ngayon. Kung hindi dahil kay Alexander na nahanap ang pinakamahusay na cardiac surgeon sa buong mundo para sa akin, baka hindi nakita muling nakita. Huwag kang magsasabi ng mga malas na salita. Tatay, mabubuhay ka ng matagal. Dapat kang manatiling kasama ko habang buhay. Sige. Clara? Ang payat mo na. Tatay, gusto ko nang umuwi. Si Alexander ay isa lamang mapang-api, mapagmalaking diktador. Siya ang sumira sa kasal ko kay Ethan. Bawat sandaling kasama ko siya ay parang pagpapahirap. Si Ethan ay maaaring mukhang mahina sa paningin pero sa totoo lang ay sakim at makasarili. Kung hindi ko nakita kung gaano kalalim ang pagmamahal mo sa kanya at natakot akong masaktan ka, hindi ko papayagan ang kasal na ito. Ngayon, mukhang. Hindi ka masaya. Kasalanan ko ito. Hindi kasalanan mo lahat ng ito. Ay dahil kay Alexander. Bagamat si Alexander ay maaaring sobra sa kanyang mga ginagawa, hindi niya sinasaktan ang mga inosente. Marahil siya ang taong nararapat na pagkatiwalaan mo ng buhay mo. Imposible. Kahit na mamatay ang lahat ng lalaki sa mundo, hindi ako. Magkakagusto sa kanya kailanman. Clara, para makilala mo ang isang tao, kailangan mong tingnan gamit ang puso mo. Magiging maayos ang iyong ama. Sinabi ni Dad na ikaw ang nakahanap ng espesyalista para sa kanyang operasyon. Salamat. Yun lang ba? Ang sasabihin mo sa akin? Salamat lang? Pasensya na, nagkamali ako sa'yo. At sinaktan pa kita. Kung galit ka pa rin, pwede mo akong parusahan. Anong ginagawa mo? Sinabi mong parusahan kita. Ito ang espesyal na parusa mo. Ang sungit mo naman. Iniligtas ko ang buhay ng tatay mo. Sa tingin mo sapat na ang simpleng salamat para mabayaran yon? Ano naman ang gusto mo? Ano ang gusto ko? Alam mo naman kung ano ang gusto ko. Alexander, hindi pa gumagaling ang puso ko. Hindi pa ako handa na magpahalik sa iba. Basta manatili ka sa tabi ko. Maghihintay ako kahit gaano katagal. Alex, Mr. Alexander, may kailangang asikasuhin sa kumpanya na nangangailangan ng iyong atensyon. susunduin kita mamayang gabi. Alexander. Umalis na po si Madam sa ospital. Clara, hindi mo ako matatakasan. Binibining Clara, matalino ang mata mo. Limited edition ang tie na ito. Isa na lang ang natitira ngayon. Bagay na bagay ito sa boyfriend mo. Hindi ito para sa boyfriend ko. Nagtataka ako kung saan nanggagaling yung mabahong amoy. Palak, may maduming bagay pala dito. Clara, kami sa pinakamababa man, magkaklase tayo sa kolehiyo, 'di ba? Aalis ka na lang nang hindi ka man lang bumabati? May mga gagawin ako. Wala akong oras para makipagkwentuhan sa inyo. Hoy, anong mga gagawin abala sa paglilingkod sa mga lalaki? Bantayan ninyo ang mga bibig ninyo. May lakas ka ng loob na gawin. Tapos, di mo matanggap na pinag-uusapan ng mga tao
Iniwan mo si Ethan sa araw ng kasal niya at tumakas ka kasama ng tiyuhin niya. Alam na ng buong Kingsport at may mukha ka pang lumabas sa publiko, nagpapasikat pa? Kung ako ang gumawa ng bagay na napakahiya, malamang nalunod na ako sa ilog ngayon. Mula simula hanggang katapusan, malinis ang konsensya ko. Tingnan mo, Vera, si Ethan ang umayaw sa kanya at iniisip pa rin niyang bumili ng regalo para subukang mabawi siya. Pokpok! Gusto na gusto ko si Ethan noon. Kung hindi mo siya ginayuma, ako sana ang naging girlfriend ni Ethan matagal na. Hindi ito para kay Ethan. Ibalik mo sa akin. Kung hindi para kay Ethan, di para sa ibang lalaki ha? Ngayon, papag-aralin kita ng leksyon? Walang hiya kang maninira ng pamilya? Hoy, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Huwag, bitawan mo ako. Puta, Ngayon, papag-aralin kita ng tamang leksyon. Walang hiya kang maninira ng pamilya. Bitawan mo ako. Huwag. Aray, bitawan mo ako. Clara, anak ka naman ng pamilya Richard. Tapos ito ang suot mo? Kay Alexander ang rosaryong iyan. Kung sisirain mo yan, kaya mo bang harapin ang mga kahihinatnan? Vera, si Alexander ay isang makapangyarihang tao sa buong Kingsport. Isang taong hindi mo kayang saktan. Baka dapat hayaan na lang natin ito. Pagmamayari ni Alexander ang buong lungsod ng Kingsport. Ang pamilya niya ay may hindi mabilang na mga hiyas. Ang rosaryong ito ay mura lang na alahas. Paano pwedeng kay Alexander ito? Huwag. Tara, halika kayong lahat at tingnan ito. Ang babaeng ito sa gabi ng kanyang kasal, iniwan ang kanyang nobyo at nakipagtalik sa tiyuhin ng nobyo niya. Pinapalo pa niya ang kanyang nobyo. Ano, grabe naman yan. Wala ka bang hiya? Ganun ba kadesperada para sa lalaki? Hindi ganun ang nangyari. Halika kayong lahat, ilantad natin ang walang hiya para makita ng lahat ang totoo niyang pagkatao. Tigil? Huwag, tumigil ka sa pagkuha. Tigil, bitawan. Bitawan mo ako! Tumigil ka dyan. Anong ginagawa mo? Ethan, Bitawan. Clara, ayos ka lang ba? Putang ina mo. Pepelyasin ko ang mukha mo ngayon. Tingnan natin kung paano mo palalansihin si Ethan. Umalis ka dyan! Umalis ka. Alexander, anong ginagawa mo rito? Huwag kang matakot. Nandito ako. Walang makakasakit sa'yo. Sino ka? Aray! Tinuturuan ko ng leksyon ang basurang ito. Anong karapatan mong makialam? Ikaw ba si Clara, ang lalaking kinakasama niya? Makinig ka. Nagalit siya sa pamilya Harrington at nagalit siya kay Vera. Magdudusa kayong dalawa. Magbabayad kayo ng mahal. Ang kapal ng mukha mo. Alexander, Ikaw ba ang nanakit sa kanya? Ang putang ito, sabi niya sa iyo raw ang rosaryong iyon, na natakot kami baka masira ang pangalan mo, kaya kami kumilos. isa lang siyang babaeng gumagamit ng katawan para umangat. Para sa'yo ang iniisip namin. Kung bulag ka, hindi mo na kailangan ang mga matang ito. Huwag, pakiusap Alexander, huwag! Tigil. Binatang Ethan, iligtas mo kami! Ayaw naming maging pilay. Tito, ginawa lang nila ito dahil sa mga chismis. Pakiusap para sa akin, palayain mo sila. Palayain mo sila. Ang bagay na ito,
Hindi sa akin ang desisyon. Gusto ng pamangkin mong palayain sila. Ano sa palagay mo? Kapag nagkamali ka, kailangan mong magbayad. Ayusin mo ito. Palayasin ang kanilang mga pamilya sa Kingsport. Huwag nang bumalik pa. Clara, dati ang bait-bait mo. Paano ka naging... Tama na. Tiya mo siya. Dati siyang nobya ko? Uulitin ko, asawa ko siya, ang iyong tiya. Clara, talaga bang sasama ka sa Cho? Ang pagsama sa kanya ay magdudulot na iwasan ka ng lahat. Paano nga ba nangyari ang lahat ng ito? Paano nga ba nangyari ang lahat ng ito? Nakalimutan mo na ba? Hindi ganun. Ako ay... Ginipit ako ni Tio gamit ang kaligtasan ng nanay ko. Bilang anak niya, hindi ko kayang manood na lang. Eh ngayon, nang ipinagtatanggol mo sila, naisip mo ba kailanman ang pinagdaanan ko? Iniwan mo ako noon dahil sa pera. At ngayon, dahil sa reputasyon mo, hahayaan mo na lang akong magdusa? Hindi ganun. Hindi kita iniwan kailanman. Clara, sa lahat ng mga araw na ito, sinusubukan kong humanap ng paraan para mailigtas ka. Kailangan mong maniwala sa akin. Makakahanap ako ng paraan para maibalik kita sa akin. Tayong dalawa ang magkakasamang tumanda. Clara. David, pakawalan mo siya. Clara, alam ko na. May nararamdaman ka pa rin para sa akin. Nagmamalasakit ka pa rin sa akin. Noong ginawa mo yung desisyong yan, tayo ay itinakdang walang kinabukasan. Mahal na mahal kita. Paano mo nagawa? Mula pa sa simula, hindi mo talaga siya pinili. Huwag mong subukan na babuyin ang salitang pag-ibig. Wala na tayong anumang relasyon. Magpatuloy na lang tayo sa ating mga buhay. Ethan, ito na ang huling pagkakataon na pagtitiisan kita. Kung may susunod pa, hindi na kita palalampasin. Kaya hindi ka nag-aayuno, tumatakas ka na lang ngayon? Hindi naman. Bitawan mo ako. Eh bakit nandoon si Ethan? O kayong dalawa ba ay nagplano nito ng palihim? Para magtanan? Gusto ko lang sana bilhan ka ng regalo. Pero nasira. At binasag nila ang aking rosaryo. Hindi kita niloloko. Hindi ko rin alam kung bakit nandoon si Ethan. Maniwala ka sa akin. Pasensya na. Clara, huwag mo akong iwan. Kung hindi ko alam kung ano ang magagawa ko. Nasugatan ka. Parang napakamakapangyarihan niya. Hindi ko inakalang ganito ito kadelikado. Natakot ka ba? Hindi ba ikaw ang namumuno sa Kingsport, ang malaking tao? Bakit ang dami mong peklat? Kapag mas mataas ang iyong narating, mas maraming kaaway ang magkakaroon ka. Clara, nag-aalala ka ba sa akin? Hindi, bitawan mo ako. Hindi ko pa nabebendahan ng mga sugat mo. Manatili ka sa tabi ko at maging mabait. Hindi ko hahayaan na may masaktan sa iyo. Hindi ko kailangan ang proteksyon ng sinuman. Ang gusto ko lang ay kalayaan.
Clara, delikado sa labas ng mundo. Makinig ka. Tao ako, hindi alaga mo. Tigil. Alexander, gising ka na rin. Isang araw at gabi kang walang malay. Anong nangyari sa akin? Alexander, ang sakit ng ulo mo ay hindi sakit pagkalason ito. Pagkalason? Malawak ang kapangyarihan at impluensya ng ating si Alexander. Sino sa buong Kingsport ang maglalakas loob na lasunin siya? Ipinapakita ng blood report na ikaw ay nahawaan ng isang lason na tinatawag na pagsasagupa ng pagkagalit. Ang matinding emosyon ang magpapasimula ng epekto ng lason. Nagdudulot ng pagkalito sa isip at matinding sakit ng ulo. Eh bakit ka nakatayo lang dyan? Hanapin mo ang antidote ngayon din. Sige. Ano ang ibig sabihin nito? Ang katawan ng iyong asawa ay may uod din. Hindi ito makakasama sa kanyang buhay. Pero ito ang inang uod ng parasito sa katawan mo. Paano ito nangyari? Alexander, posible bang sinasadya ng iyong asawa na saktan ka? Tama na. May lunas ba? Inaatake ng lason na ito ang puso. Kung ang dalawang taong nalason ay hindi magkaugnay ang puso at isip, sa huli ay papatayin ng inang uod ang anak na uod. Para mabuhay, kailangang mapuksa ang inang uod. Kaya nga isa lang sa inyong dalawa ni Miss Clara ang mabubuhay. Walang dapat makaalam nito sa labas ng kwartong ito. O kalian man, mawawala ang ulo mo. Alexander, pakiusap, pag-isipan mo muli. Ang Kingsport at ang pamilya Harrington ay hindi maaring mawala ka. Nangako akong protektahan siya. Sa buhay kong ito, hindi ko sisirain ang pangakong iyon. Ginang, Huwag mo akong tawaging ganyan. Wala akong kinalaman kay Alexander. David, anong ginagawa mo? Tumayo ka. binibining Clara, nagmamakaawa ako sa'yo. Pakiusap, kausapin mo si Alexander. Talagang may sakit siya. Kung may sakit siya, dapat magpatingin siya sa doktor. Bakit ka pumunta sa akin? Binibining Clara, alam ko, ayaw mong manatili kasama si Alexander, pero talagang nasa limit na siya. Paano nangyari ito? Mukhang maayos pa siya noong isang araw. Wala na akong ibang paraan. Mula nang pumanaw ang matandang Ginang Harrington, nasasanay na si Alexander sa pag-iisa. May sakit man o may sugat, pinipilit niyang tiisin mag-isa. Nagpupumilit siya mag-isa. Kahit anong pilit naming mangumbinsi, ayaw niyang makinig. Binibining Clara, para lang sa pagligtas sa buhay ng iyong ama, pakiusap, kausapin mo siya. Pero kung ayaw niyang makinig, ano ang magagawa ng pagsubok ko? Ilang taon na akong nasa tabi niya. Wala pang ibang nakakapagpabago sa kanya. Ikaw ang exception. Makinig siya sa'yo. Sige, susubukan ko. Salamat, binibining Clara. Alexander. Mainit na mainit ka. Clara, huwag kang umalis. Hindi ako pupunta saan man. Alexander, uminom ka na lang ng gamot mo, okay? Clara, magpapakabait ako. Pakiusap, huwag kang umalis. Ako lang. Sinusubukan kong iligtas ka. Huwag mong isipin ng malalim yun. Alam ko na. May pakialam ka talaga sa akin. Ginagawa ko lang ito dahil iniligtas mo ang buhay ng tatay ko. Kaya nga inaalagaan kita. Huwag kang mag-akala ng iba. Sana mas matagal pa akong magkasakit. Sino bang gustong magkasakit? Ang weird mo talaga.
Kasi pagkatapos, makikita kita araw-araw. Ngayong gising ka na, aalis na ako. Magpahinga ka. Huwag kang umalis. Alexander, Clara, may sakit talaga ako. kung alam mong may sakit ka, magpakabait ka. Tigilan mo ang pagiging matigas ang ulo. Sakit ng puso yon. Alexander, ako, Hayaan mo muna akong magsalita. Para sa'yo, ako ay isang diktador. Isang halimaw na walang puso. Para sa lahat ng sakit na idinulot ko sa'yo, pasensya na. hindi kita naiintindihan nun. Kaya nga nasabi ko, ang mga masasakit na salitang yon. Alexander, hindi ko pa masyadong naiintindihan. Ang sarili kong nararamdaman ng ganun kabilis. Bigyan mo lang ako ng kaunting panahon, okay? Anong ginagawa mo? Hayaan mo akong mayakap ka sandali. Sandali lang. Pasensya na. Natatakot ako. Baka hindi kita kayang protektahan magpakailanman. Alexander, ang dami mo nang nagawa para kay Miss Clara at ngayon, handa ka pang magpakasakit para sa kanya. Hindi ko na talaga matanggap. Kaya nga, sinabi ko kay Miss Clara, Alexander, tungkol sa lason. Hindi alam ni Miss Clara yon. Pakiusap, patawarin mo si David ngayon. Huwag nang maulit. Salamat Alexander. Kapag wala na ako, ibigay mo ito kay Clara. Mula noon, siya na ang magiging bagong boss mo. Alexander, Sige, habang kontrolado ko pa ang lahat, ayusin mo na ang lahat ng preparasyon. Alexander, nagluto ako ng tinola para sa'yo. Gusto mo bang tikman? May mga tauhan tayo sa bahay. Hindi mo na kailangang mag-alala sa mga bagay na yan. Naisip ko lang, dahil may sakit ka, baka kailangan mo ng pampalakas. Siya nga pala, kumusta na ang sakit mo? Bumalik lang ang dati kong karamdaman. Wala yon, hindi naman malala. Gusto ko sanang umuwi muna sa amin. Pwede ba? Kailangan mo munang talunin ako. Talo mo ako. Gagawin ko ang gusto mo. Sinabi mo yan. Pumasok. Ako ang nanalo. Huwag mong kalimutan ang pangako mo. Umuwi ka na. Kalimutan mo na ako. Mamuhay ka ng maayos. Alexander, ano ang ibig mong sabihin? Pinapalayas mo ako? Hindi ba ikaw ang umiiyak at nagmamakaawa na iwan ako? Ngayon, pinapalaya na kita. Ayaw mo pa? Lahat ba ng sinabi mo sa akin noon ay kasinungalingan lang? Ang gusto ko lang ay ang kapanabikan ng paghabol. Ang dating ikaw ay bago sa akin, pero ngayon sa tingin ko hindi ka naiiba sa ibang babae. Clara, malaya ka na. Gago. Clara, nahanap na kita. Bakit ka umiiyak?
Wala kang pakialam. Clara, makinig ka sa akin. Malapit na kitang maiuwi. Maaari na tayong magpakasal muli at maging masayang mag-asawa, okay? Ethan, hindi na tayo pwedeng bumalik. Kung wala ka ng ibang sasabihin, aalis na ako. Clara, nahulog ka na ba sa piling ni Alexander? Oo, Paano ka nahulog sa kanya? Paano ka nahulog sa kanya? bitawan mo ako, Ethan. Huminahon ka. Paano ako magpapakalma? Ang aking nobya ay nahulog sa sarili kong kapatid. Paano ako magpapakalma? Bitawan mo ako. Tama na, Ethan. Hindi siya ang dapat sisihin sa lahat ng ito. Ikaw. Makasarili ka at duwag. Natatakang ipagtanggol ang sarili mo. Ginawa mo akong sakripisyo. At ngayon gusto mong magkunwari na parang walang nangyari. Hindi. Hindi ko kayang gawin yon. Sa tingin mo ba talagang mapoprotektahan ka niya? Wala kang pakialam doon. Kahit malapit na siyang mamatay? Wala kang pakialam, di ba? Ang aking panukala. Sino ang sang-ayon? Tutol ako. Bitawan mo ako. Binatang Ethan. Alexander, may pulong ang lupon. Hindi ito ang lugar para sa iyo. Narito ako ngayon para ibunyag ka, para ipakita ang totoong mukha ninyo. Mga kasama, ang pangulo ng grupo Harrington, si Alexander, ay nilason at naghihingalo. Totoo bang nilason si Alexander? Wala nang lunas. 3 buwan na lang ang natitira sa kanya. Totoo bang nilason si Alexander? Wala nang lunas. 3 buwan na lang ang natitira sa kanya. Ethan, alam mo bang, illegal ang paggawa ng peking medical report. Kaya hayaan natin si Alexander ang magsabi kung totoo ang sinasabi ko. Totoo ba o hindi? Totoo ang report. Paano nangyaring yon? Nagsisinungaling ka lang sa akin, di ba? Mga kasama, narinig ninyo siya, inamin ni Alexander, naghihingalo na siya. Ang isang malaking konglomerato tulad ng Grupo Harrington ay hindi dapat mawalan ng pinuno. At bilang panganay na anak ng pangunahing linya ng Harrington, ako ang dapat na humalili bilang tagapangulo ng Grupo Harrington. Hindi ko alam kung sino ang may lakas ng loob na lasunin ako. Pero ang bilis mong sumulong, akala mo'y panalo ka na. Siguradong sigurado ka sa tagumpay mo. Ano naman kung alam mo? Mamamatay ka na. Ano pa ang magagawa mo sa akin? Gago ka, paano mo siya nasaktan? Hindi ako ang nasaktan sa kanya, Clara, ikaw. Ako ang naglason sa kanya, pero ang tunay na sumakit sa kanya, ikaw. Anong sinasabi mo? Clara, naalala mo ba kung paano siya dumadalaw sa'yo tuwing gabi? Dahil ako ay nilason kayong dalawa. At ikaw ang naging dahilan ng kanyang pagkawala. Habang mas minamahal ka niya, lalo siyang naghihirap. Gago ka. Nasaan ang antidote? Ibigay mo sa akin ang antidote. Ang antidote? Oo nga pala. Alam mo ba kung bakit siya pumunta para gambalain ang kasal? Dahil dinala kita para makita siya. At personal kong ibinigay sa kanya ang imbitasyon na may larawan mo. Alexander? Alexander, kumusta ka? Alexander? Huwag kang umiyak, ayos lang ako. Ang tunay na romantiko. David, tumawag ka ng doktor, bilis. Sagipin mo siya, pakiusap. Wala nang saysay. Sinabi na ng doktor, para mabuhay si Alexander, kailangan mong mamatay. Pero pinili ni Alexander na isakripisyo ang sarili niya para palayain ka. Paano ka naging ganoon katanga? Pinalayas mo ako. Lahat ng sinabi mo sa akin, kasinungalingan lahat iyon, hindi ba? Ang buhay ay sandali lamang. Kahit sandali lang kitang kasama, kontento na ako.
Hindi, kakasimula ko palang magmahal sa'yo. Hindi mo ako pwedeng iwan. Ang totoong mong nakakatouch. Tito, huwag kang mag-alala pag wala ka na. Ako ang bahala sa Joe Enterprises. At kay tita. Simula na ngayon, Clara ang magiging pinakamalaking shareholder ng Grupo Harrington. Talagang inilipat mo lahat ng shares mo. Kay Clara. Ayon sa mga patakaran ng board simula ngayon, si Clara ang magiging chairman ng Grupo Harrington. Nasira ang plano mo. Sige. Alexander, Clara, kung magiging malupit kayo, huwag ninyong sisihin ang sarili ko kung ako'y maging walang puso. Ethan, huwag kang magpatuloy sa paggawa ng mga pagkakamali. Tumigil ka na. Ilang taon ko itong pinaghandaan. Sa wakas, dumating na ang araw. Ako at si Alexander ay parehong mga inapo ng pamilyang Harrington. Bakit siya ang nasa kapangyarihan? Samantalang ako'y kailangang mamuhay sa ilalim ng kanyang kapangyarihan? Ang iyong ama ay nangurakot at lumabag sa batas at nagpakamatay sa bilangguan dahil sa pagkakasala. Muntik na niyang ibang karote ang Grupo Harrington. Sa lahat ng mga taong ito, hindi ba't ako ang nagtayo muli ng Grupo Harrington? Ano ba ang iyong hinaing? Eh ano naman? Ngayong araw, kayong lahat ay maglilipat ng inyong mga shares sa akin at ako ang mamamahala. Kung hindi, patay kayong lahat. Baka madismaya ka. Ang suspect na si Ethan Harrington, ikaw ay pinaghihinalaan sa pagpatay ng may sadya. Sumama ka sa akin. Bitawan mo ako, ako'y inosente, karapat dapat sa kanila ang nangyari. Gago ka. Akala ko mahina ka at walang kakayahan. Pero sa totoo lang, medyo magaling ka pala. Ginamit mo ang aking anak na babae bilang kasangkapan, nagbigay ng lason at pumatay. Kung hindi kayo ni Alexander ay nagtulungan para itaboy ako at ang aking ina sa Joe Corp, mangyayari kaya ito? Lahat ng naranasan ng iyong anak na babae ay kasalanan mo. Matigas ang ulo. Alexander, kahit mapunta ako sa bilangguan, mamamatay ka pa rin. Alexander, pasensya na. Nahuli ako. Tamang oras ka naman. Dadalhin na kita sa ospital ngayon. Tinawag ko ang pulong ng lupon ngayong araw. Bukod sa pagpapaalis kay Ethan, gagong yon, may iba pa akong kailangang ipahayag. Simula ngayon, Clara Richard ang magiging tagapangulo ng Grupo Harrington. Alexander. Doktor, kumusta siya? Maganda para sa pinakamasama. Wala na bang ibang paraan? Sa teorya, ang dalawang laso na ito ay magkaugnay at magkalaban. Kung sila ay magsasanib, maaari silang magpawalang bisa sa isa't isa. Ngunit kung sa proseso ang inyong mga puso ay hindi magkasundo, kayong dalawa ay mamamatay sa lason. Kahit na mayroon lang isang pagkakataon sa 1,000,000, gusto kong subukan. Ako hindi. Sabi ng doktor may pagkakataon pang mailigtas ka. Bakit ayaw mong tanggapin? Ako ang may anak na uod. Ito ang papatay sa akin. Ngunit ikaw ang may inang uod. Hindi ka nito papatayin. Hindi ko kayang isugal yon. Alam kong mahal mo ako. Hindi ka nga natatakot mamatay para iligtas ako. Ngunit alam mo ba na pareho ang puso ko sa'yo? Clara, hayaan mong iligtas kita. Dr. James, kumusta na ang lason sa katawan niya? Kumusta na siya? Dr. James? Magsalita ka naman, anong nangyayari? Huwag kang mag-alala, Ginang. Ayos na si Alexander ngayon. Salamat sa Diyos. Ayos ka na rin sa wakas. mabilis akong gumaling. Lahat ay dahil kay Clara na sobrang inalagaan ako. Naramdaman ko na ang ganda kagabi. Paano ka naging ganyan? Seryoso ako dito. Sige, seryoso rin ako sa'yo. Clara. Salamat. Para sa ganitong bagay, hindi na kailangan magpasalamat.
Hindi lang para sa kagabi. Ako nagpapasalamat. Ang mas mahalaga ay, salamat sa pagpasok mo sa buhay ko. Itinuro mo sa akin kung ano ang pag-ibig. Bakit bigla-bigla mong sinasabit to? Dahil mismo sa'yo kaya ko na unawaan kung ano ang tunay na pag-ibig. Kaya ko na realize kung gaano kalaki ang pagkakamali ko noon. Pinilit kong pumasok sa buhay mo. Ang totoo, dapat namuhay ka ng payapa at masaya. Pinilit kita. Hindi yun totoo. Kusa kong ginawa ayon. Naalis na ang lason. Hindi mo ba naiintindihan ang nararamdaman ko? Naiintindihan ko. Kaya nga lalo akong dapat magpasalamat sa'yo. Salamat. Dahil handa ka pa ring magmahal sa akin. Kung talagang gusto mong magpasalamat, di samahan mo ako habang buhay bilang pasasalamat mo. Sige. Pangako yan.